Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan dahil sa pag-abante ng OKC Thunder sa West Finals. Kasado na nga ang bakbakan ng number 1 seed OKC Thunder at ng number 6 seed Minnesota Timberwolves. Obviously, lahat ay nakatitig sa matchup ng dalawang top young guards sa NBA ngayon, Shai Gilgeous-Alexander at Anthony Edwards, and rightfully so. Subalit unang malaking katanungan sa series na ito ay kung kakayanin ba ni Anthony Edwards na maglaro ng pang West Finals MVP sa tindi ng depensa ng OKC. As a team, ang OKC nga ang best defensive team sa buong NBA ngayon. Sila ang may pinakamataas na defensive rating. At nasa kanila din ang probably best defensive duo sa NBA ngayon na si Lu Dort at Alex Caruso. At kahit nga sino sa kanila ay tiyak na bibigyan ng matindi at pisikal na depensa si Anthony Edwards. Nakita natin na nagmukhang tao nga si Nikola Jokic sa series sa OKC defense na ito. Issue nga kay Anthony Edwards ang kanyang stamina. Subalit ito naman ang advantage ng Timberwolves. Medyo mahaba nga ang kanilang pahinga habang ang OKC naman ay may isang araw lamang na pahinga at umpisa na kaagad ng West Finals. Ang OKC ay may very switchable team lalo na sa perimeter. Si SGA ay ang steals leader sa NBA last season. Solid defender din si Jalen Williams at andyan pa ang tulad nila Cason Wallace. Naglalaro nga si Julius Randle at a very high level ngayong playoffs. Subalit posibleng kailangan niya pa nga ito iangat sa next level laban sa OKC. Dahil sa tindi ng perimeter defenders ng OKC ay expected nga na magkakaroon ng bad shooting night si Anthony Edwards sa series na ito. Kaya naman may mga games na kay Julius Randle nakasalalay ang offensive load ng team na ito ng Timberwolves. Sa ngayon sa mga talpakan ay heavy favorites ang OKC and understandable nga yan. Sila nga ang may hawak ng best record sa NBA ngayong season. Ang malaking pinagkaiba sa dalawang team na ito ay kayang mag-survive ng OKC sa off-shooting night ng kanilang star player Shai Gilgeous-Alexander dahil sa kanilang mahigpit na depensa. Ang kanilang depensa nagsisilbi din bilang kanilang opensa. Ang mga fast break points na nag-generate nila mula sa turnovers ng kabilang team ay malaking bagay. Ganun pa man sa Timberwolves nga kung magkakaroon ng off-shooting night si Anthony Edwards at Julius Randle ay halos pwede mo nang ilista ang talo sa kanila. OKC can win with SGA scoring only 20 points. Subalit hindi nga ito ang kaso kay Anthony Edwards at Julius Randle. Kaya naman kung maglalaro nga ang OKC tulad ng nilaro versus Denver ay sapat na ito. Subalit sa Timberwolves bilang ang underdog ay kailangan nila iangat sa next level ang kanilang performance. Hindi nga pwede ang mga 5 or 6 minutes na walang field goal dahil tiyak na may iwan ka. Nagkaroon nga sila nito laban sa Warriors at Lakers noon. Magiging malaking deciding factor din sa series na ito sa kung sino ba ang magkakaroon ng mas effective na bench players. Si Caruso nga ang gagawa ng impact sa depensa mga kaibigan sa OKC habang si Naz Reid naman ang inaasahan mula sa Timberwolves na magiging third best offensive player nila. Hindi na natin kailangan pa i-breakdown ang kanilang naging regular season matchups dahil sa playoffs nga ay baliwala na ito mga kaibigan. At sa mga nanunood ay kitang-kita naman na sobrang magkaiba ang bakbakan nito kaysa sa regular season. Kayo ba mga kaibigan? Sa palagay nyo ba ay kayang ma-upset ng Timberwolves ang OKC sa series na ito?